babasahin ko po sa inyo. Sa Tagalog naman po. Jude 5-7, ganito po ang sinasabi. Bagamat alam na ninyo, ibig ko rin ipaalala ito sa inyo. Matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksan niya ang mga di sumampalataya sa Kanya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na di nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, kundi iniwan ang kanilang tahanan. Sila'y ginapos niya ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa hatulan sa araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo ang Sodoma, Gomora at mga karatig lungsod dahil sa pagkagumon nila sa kahalayan at kamunduhan, sila ay pinarusahan sa apoy na walang hanggang bilang babala sa lahat. And so, ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay Reminder of Judgment on False Teachers and Apostates. Reminder of Judgment on False Teachers and Apostates. May kasabihan po tayo. Malamang lahat sa atin narinig na ito. Ang masamang damo, matagal, mamatay. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Matagal mawala yung masamang ugali, okay. Meron pa ba? Ano po yun? Gusto pang pagbaguhin, pero hindi naman na pwede. Ganun ba yun? Okay. Natatandaan ko po nung bata pa ako, siguro mga high school ako, grade school to high school, nung wala pa akong klase every Saturday, kaming magkakapatid ay inassign ng dad namin na maggupit ng Bermuda grass doon sa bakod namin. Nung time na yun, nakapunta na si Kuya Owing doon sa bahay ng parents ko. Nung time yung mga nilalakaran at tinatambakan nila ng mga kahoy noon, may Bermuda grass pa yun noon, nung high school ako. Ngayon wala na, nilagyan na nila ng bricks. Doon sa Bermuda grass na yun, pansin namin, linggo-linggo, hindi matapos-tapos yung trabaho ng paggugupit, bunot ng mga masasamang damo. And napansin ko na pagdating sa masamang damo, hindi pwedeng gupit-gupit lang. Kailangan mong bunutin pati yung ugat. Dapat walang matitira. Kaso ang tendency nga lang doon, pati yung mga paligid, sumasama, di ba? So, pati yung lupa, sumasama. Ngayon, kapag ginupit mo lang yun, mas mabilis pa sila sa Bermuda grass na tumubo. Kahit umaraw, hindi sila natutuyo. Kahit hindi mo yan diligan, nandyan lang yan. Kapag umulan, hindi yan katulad ng ordinaryong halaman, malulunod pa. Diba? Sa sobrang daming tubig. Ang damo, hindi. Tutubo at tutubo lang yan. Kaya umaraw, kaya umulan, nandyan yan. Hindi madaling mamatay o matagal siyang mamatay. Ang church po, bilang katawan ni Kristo, ay tinawag para makipaglaban. Tulad ng paglalaban namin noon sa damo. Inassign kami, ganun ang ginagawa. Ganun yung disiplina na binigay sa amin. So, sanay na sanay po ako na sa ganung klaseng environment. Actually, kaming magkakapatid. Kahit yung ate ko, ganun din ang pinagawa sa kanya. Ang church po, at ang ministry, ay tinawag para makipaglaban. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, pati na rin sa mga bulaan at maling katuruan na ikasisira ng gawain ng Panginoon. Ang requirement po para sa pakikipaglaban ay kailangan siyempre alamin natin kung ano yung resources. Alamin mo kung ano yung nasa iyo. Alamin mo kung ano yung kakayahan mo. Diba? Sino dito yung mga nag-ROTC? CAT? Yun, mga CAT, COCC yan. Pag sa tuwing magsisimula ang
magpapatawag ang commandant at magsisimula ang session, laging pinapatawag ng commandant or yung corps commander ang lahat ng mga platoon leaders para bilangin ang alin? Ang bilang ng bawat platoon. Di ba? Sasabihin nila, get the strength of your men. Ibig sabihin, bilangin nyo kung ilan kayo dyan. Para malaman natin at meron tayong registry o listahan ng kung sino ang nandyan sa hanay ninyo. Alamin nyo kung sino ang nasa hanay nyo. Alamin nyo kung anong kakayahan ng inyong mga kasama. At ganoon din sa ministry. Ganoon din sa tuwing makikipaglaban, kailangan pag-aralan natin at patuloy tayong mag-training sa salita ng Panginoon. Ngunit hindi natatapos doon ang pakikipaglaban. Actually, beginning pa lang yun. Kailangan din nating kilalanin ang kaaway ng Panginoon. Kadalasan pag pinag-uusapan ang kaaway ng Panginoon, ang napag-aaralan ay tungkol kay Satanas at saka yung mga fallen angels. Pero hindi naman yun lang ang kaaway ng Panginoon. May kaaway ring mga tao ang Panginoon. And from last week, natutunan po natin na ang kaaway ng Panginoon ay tinatawag na mga false teachers, mga bulaan, at mga apostate. Pag sinabing apostate, sila po yung nagsasabi na sila daw ay tumanggap sa Panginoon, ngunit sa kanilang pamumuhay, tinalikuran na nila ang pananampalatayang pinapahayag ng salita ng Diyos. And so in every battle, ang goal ay dapat matapos. Siyempre, pag tinanong mo ang bawat sundalo, sasabihin nila, gusto kong matapos na ito. Bakit? Kasi gusto na nilang umuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. At ganun din naman tayo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tinawag ng Panginoon, ang goal natin ay matapos ang ating lakbayin. O matapos natin itong labanan na ito. Para makapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Pero hanggat nandito tayo, kailangan po nating maintindihan, kailangan po nating mag-aral. Kailangan po nating kilalanin kung sino yung mga kaaway. At syempre, kailangan gumawa ng paraan. Although hindi sinasabi dito ni Jude, pero obviously, dito sa mga kausap niya, gusto niyang ma-expel sa church yung kanyang mga kaaway dito, yung mga kaaway ng Panginoon. Natatandaan ko po yung mga awitin ng mga matatandang Kristiyano. Siguro yung iba sa atin, natatandaan pa ito. Yung awitin na Onward Christian Soldiers. So, ang sinasabi sa awitin yun ay, Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. So, ang sinasabi doon ay sa pakikipaglaban po, we cannot afford na lumihis sa tamang katuruan na ipinasa sa atin. Nakasalalay dito kasi sa tamang katuruan ang ating pagkakaisa, ang ating pag-ibig, at ang ating pag-asa. And so sa umagang ito, panalangin ko po na magkaroon po tayo ng appreciation sa preserving work ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananatili natin sa Kanya at naway pagkaloob rin ng Panginoon na bigyan tayo ng mga panibagong naisin upang patuloy tayong maging tapat sa Kanyang salita bilang tugon habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week po, tinanong po natin si Jude sa verses 1 to 4. Review lang po. How must we minister to victims of false teachers, divisions, and apostasy? Na pag-aralan natin na ang divisions po ay caused by false teachers or false teaching and sin sa loob ng church. It is not, ang division sa loob ng church is never caused by right teaching.
Although it can be a byproduct, pero the reason kung bakit nagkakaroon ng division is because mayroong kasalanan at maling katuruan na nananatili sa loob ng church. And so, ano ang tinuturo sa atin ni Jude sa verses 1 and 2? Sa verses 1 and 2, sinasabi niya, comfort our suffering, faithful brothers and sisters by assuring them of God's preservation. Sabi nga niya sa kanyang mga leaders or mga kausap niya, those who are the called, yun yung description sa kanila. Those who are the called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. So ang nag-iingat daw sa kanila ay ang Ama, at para kanino sila iniingatan? Para kay Hesus Kristo sa kanyang pagbabalik. And so he prays for them that mercy and peace and love be multiplied to them all. Tapos sa verses 3 to 4, sabi niya, we are not only to comfort, but also to exhort our brothers and sisters to stand for the truth. Manindigan sa katotohanan at i-expose ang lahat ng huwad at bulaan. So, kaso para magawa natin po ito, we need to be able to understand the truth. For us to stand on the truth, we need to understand the truth first. Hindi ka maaaring tumindig sa katotohanan kung hindi mo alam ang totoo at tama. At hindi mo rin maaaring sabihin na naninindigan ka sa katotohanan kung hindi mo rin i-expose ang hindi totoo. It's like two sides of the same coin. You need to know the truth for you to be able to stand the truth. And the other side of the coin is kailangan ma-expose kung ano yung hindi totoo. Today, ang titignan naman po natin ay ang consequences ng pagtalikod sa Panginoon. What are the consequences of apostasy? What are the consequences of apostasy? Dito sa verses 5 to 7, makikita natin muli yung personality ni Jude, yung hilig niya sa mga triads or triple expressions. Sa verse 1, sinabi po niya, to those who are called, beloved in God, and beloved in God the Father, at saka kept in Jesus Christ. Tapos sa verse 2, sabi niya, I pray that mercy, peace, and love be multiplied to you. Laging in threes or triplets. Dito naman sa verses 5 onwards, makikita natin itong 3 examples ng hatol ng Diyos sa mga tumalikod sa Kanya. Historical examples ang binibigay niya, which leads us now sa verse 5. Buksan natin ang ating mga Bibles sa Jude 5. At ganito po ang sinasabi. Now I desire to remind you, though you know all things once for all, that the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Dito po sa ating passage, sinasabi po ng mga scholars na identical ito sa 2 Peter chapter 2, verses 4 to 12. Kapag kinumpara raw ang dalawa, medyo magiging scholarly lang ang approach natin para makuha natin yung interpretation, sapagkat itong passages na verses 5 to 7, bagamat maikli, isa ito sa mga difficult or challenging passages sa pag-aaral sa Scripture. So, bear with me. Samahan niyo po ako as we look into yung pag-aaral ng mga passages na ito. So, sinasabi po ng scholars na itong verses 5 to 7 ay identical sa 2 Peter chapter 2 verses 4 to 12. At kapag kinumpara raw ang dalawa, mapapansin na magkahawig ang dalawang passages. At ayon sa kanila, ang assumption nila, kapag nauna raw na isinulat ni Jude yung kanyang liham, most likely, nakikopya sa kanya si Pedro para isulat ang kanyang liham. Si Pedro po ay namatay noong 68 AD. So, ang nangyari, most probably, naisulat pa itong Jude before that time kung nakikopya sa kanya si Pedro. This makes the book of 2 Peter ngayon the earliest witness sa aklat ni Jude. Pero sabi po ni Jude sa verse 5, now I desire to remind you, though you know all things once for all. Ano kaya ibig niyang sabihin?
though you know all things once for all, or all things na alam nila. At ngayon, nais niyang ipaalala sa kanila. Ibig sabihin, may nagturo sa kanila, may nangaral sa kanila, may sumulat na sa kanila. At ang assumption dito ng mga scholars, ang unang sumulat sa kanila ay si Pedro. At ngayon, ang kumukopya ngayon ay si Jude. And so, he tells them that they are fully informed na. You have fully received instruction. At pinapaalalahanan ko na lang kayo. Sapagkat natutunan nyo na to before. And so, tama lang na ganun ang wordings ni Jude na pinapaalala niya sa kanila, especially now as the church faces problems of false teaching and apostasy. Napag-aralan po natin sa kasaysayan ng kaligtasan na tinawag ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto upang maging kanyang bayan. Diba? Yun yung sabi niya, sabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Faraon, let my people go. Dahil gusto ko silang gawing aking bayan. Gusto ko silang sumamba para sa akin. At tumupad ang Panginoon sa kanyang pangako at tipan na iligtas sila. Punta po tayo sa Deuteronomy 1:30-35 at tignan lang po natin kung ano nangyari 40 years pagkatapos nila makalaya sa kamay ni Faraon. Deuteronomy 1:30-35. Ano po kaya ang nangyari sa kanila? At ganito po ang sinasabi. Nangyari po ito 40 years makalipas na makaalis sila sa Ehipto. Sa Old Testament po, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ganito po sinasabi, the Lord your God who goes before you will himself fight on your behalf, just as he did for you in Egypt before your eyes. And in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you, just as a man carries his son in all the way which you have walked until you came to this place. Yung tinutukoy na this place ay sa Jordan na. But for all this, you did not trust the Lord. Yan. May admonition na ang Panginoon sa kanila. But for all this, sa kabila ng lahat ng mga pinakita ng Panginoon sa inyo, sa kabila ng kanyang pagliligtas sa inyo, ano daw naging tugon nila? You did not trust the Lord your God, who goes before you on your way, to seek out a place for you to encamp, in fire by night and cloud by day, to show you the way in which you should go. Then the Lord heard the sound of your words, and he was angry and took an oath, saying, not one of these men, this evil generation, shall see the good land which I swore to give your fathers. Pinadala po ng Panginoon ang 10 salot sa Ehipto at nakita yon ng Israel kung paano lipulin ng Diyos ang mga Egyptians. At hinati rin niya ang dagat upang ipakita na makapangyarihan siya sa pagliligtas. Nakita nila lahat yun ng kanilang mga mata. Ngunit, mayroon pa rin hindi nanalig sa Kanya. Kahit paulit-ulit na pinakita ng Diyos ang Kanyang katapatan, nagreklamo pa rin sila laban sa Kanya at nagrebelde. Matatandaan natin yun. Hindi pa sila halos nakakaalis sa ilang, nagreklamo na sila agad. Papatayin mo ba kami dito sa ilang? Mas mabuti na doon na lang kami sa Egypto. Hindi bali alipin kami, at least nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. So sila nakaramdam lang ng konting init at saka konting gutom, sinusumpa na ang Diyos. Dito sa ating passage, ang tawag sa kanila ni Jude ay to those who did not believe.
may connotation ang mga salitang ito na parang ganito. Those who continually refuse to believe. Ganun siya. Kahit na nakita mo na ang kabutihan ng Panginoon, kahit nakita mo na ang kanyang kapangyarihan, ayaw mo pa rin maniwala. Wala pa rin sa'yo. Walang kwenta yun. And so, ang turing sa kanila dito sa ating passage ay unbelievers. Those who did not believe. They continued in their rejection of God. And so, anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Anong kanilang kinahinatnan? Hinatulan sila ng Diyos, isang buong generation. Lahat ng mga nagmula sa Ehipto, kaya tumagal sila ng 40 years sa ilang, kasi sabi ng Diyos, hindi maaaring pumasok ang isang salin lahi na nagmula sa ito sapagkat ayaw nilang maniwala. Kaya nagpaikot-ikot sila. Hinatulan sila ng Diyos. Hindi sila makakapasok sa lupang pangako. And so namatay sila sa ilang, malayong malayo sa bayan ng Diyos. Ano kaya ang punto ni Jude dito sa kanyang passage sa verse 5? Noong unang panahon, may mga kinukwento ni Jude, babalikan lang natin yung pinag-aralan natin last week, may mga nakasalingit daw sa mga churches na mga false teachers. At ayon kay Jude, ginagamit daw nila ang kagandahang loob ng Diyos para magpalaganap sa ibang Tagalog translations, para magpalaganap ng kahalayan. Sa ibang Tagalog translations, ang ginamit para magpalaganap ng kalibugan. So ginagamit nila ang grace ng Panginoon para magpatuloy sila sa immoralidad. Malamang sinasabi nila, napatawad naman kami sa aming kasalanan at pinalaya kami sa kapangyarihan ng kasalanan. Therefore, walang problema kung mamuhay kami sa kasalanan. Total, pinatawad naman ako, past, present, and future. So, tuloy lang ako. Ang ganong klaseng pag-iisip ay, obviously, hindi ka pinatawad. Babalik ka sa pagkaalipin? Babalik ka sa Ehipto? And so, sinasabi nila, naniniwala naman kami sa biyaya ng Panginoon. Di ba sabi ko nga sa'yo, pinatawad kami. Naniniwala kami sa ginawa ni Kristo. At dahil naniniwala naman sila, mayroong iilan na naakit na sumama doon sa mga bulaan. Etong mga naakit na sumama sa bulaan, naging tagapagpahayag din nila. Sila yung mga apostates na tumalikod sa pananampalataya. At notice ngayon in verse 5, sabi ni Jude, the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Sinabi po ba ni Jude na after they believed in His grace, they were saved from out of the land of Egypt? Hindi, di ba? Anong sabi ni Jude? The Lord, after saving a people out of the land of Egypt, ang nagliligtas ay ang Panginoon. Ang nagliligtas po ang Panginoon. Ngunit dahil ginagamit nila ang kanyang biyaya para sa kanilang kahalayan, katumbas na rin po ito ng pagtanggi sa Panginoon. Ang issue dito, yung kiniklaim nila, naniniwala naman sila. So ano po ba ang pinaniniwalaan? Baka naniniwala sila sa kanilang pinaniniwalaan, which does not make sense anyway. Kung naniniwala ka at sa ikaliligtas, dapat doon ka sa nagliligtas. Sa tunay na nagliligtas. Kaso itong mga false teacher at mga apostate, wala po silang pinagkaiba sa mga unbeliever nung time ni na Moises na lumabas sila sa Ehipto. Wala silang pinagkaiba sa kanila na nilipol ng Diyos sa ilang. At darating rin ang araw na lilipulin din sila sa kanilang pinaggagawa sa lupa.
Ano nga yung consequence ng apostasy? Verse 5. Number 1. Destruction will come upon those who profess falsely and rely on their own ability. Destruction will come upon those who profess falsely and rely on their own ability. Mga kapatid at kaibigan, we need to understand that a mere profession of faith does not save us from judgment. Uulitin ko po, a mere profession of faith does not save us from judgment. Hindi porket sinabi mo na nananalig ka kay Kristo, yung pananalig mo ang magliligtas sa'yo sa kahatulan. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ako agad naniniwala kapag may nagsasabi sa akin, may nagkakwento sa akin, ako sasabihin, yung pinaka-conclusion niya, Christian naman siya. Ba, maririnig natin yun Christian naman siya. Minsan makikita niyo ako, blanco ang mukha ko. At aaminin ko yun sa inyo, hindi ako naniniwala agad. Ugali ko po na hindi ako agad-agad naniniwala. Skeptic ako by nature at ganun ang personality ko. Bakit? Kasi sa pag-aaral ko, kailangan ko maging skeptic at pag-aralan at kailangan kong sunduin ang mga bagay-bagay at patunayan kung alin ang totoo at hindi. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin at kukwentuhan nyo ako na may kakilala kayo ganyan, Christian naman siya, pastor naman siya, sasabihin ko na sa inyo ngayon, hindi ako naniniwala agad. Sige, magkwento lang kayo dyan. Siguro iniisip nyo, magkukwento pa kaya kami kay pastor. Hindi ako naniniwala agad. Bakit? Parang ganito kasi ang gusto nating sabihin. Sa tuwing ginagamit natin yung mga salitang yan, yung ganyang klaseng katwiran, tumanggap naman siya. Pero hindi ko kasi makitaan ng bunga. Kung ikaw mismo, hindi mo nga makitaan ng bunga, bibigyan mo siya ng excuse, gusto mo pa akong maniwala sa'yo. Di ba? Kaya mo nga sinabi, Christian naman siya kasi hindi ka sigurado. Pero gusto mo siya bigyan ng excuse. Iba kung ikaw, ini-excuse mo siya, hindi ka sigurado, ako pa kaya na hindi ko kilala yung tao. So, hindi ako maniniwala. Ang ginagawa po natin, binibigyan natin siya ng excuse. Pero hindi bale, tatawagin ko na lang siya na Christian. Ganyan ang ibig nating sabihin Binibigyan po natin siya ng katuwiran kahit hindi sila nananatili sa tuwid na pamumuhay at pagtanggi sa katotohanan. Let black be black and let white be white. Kahit na ipatalastas pa natin sa buong mundo na Christian siya at naniniwala po siya sa biyaya ng Panginoon, kesyo tumanggap siya, kung namumuhay naman siya sa kasalanan at kasiraan sa pangalan ni Kristo, asan ang pagpapala doon? Wala. Wala pagpapala doon. Kung sinasabi natin na kay Kristo siya, bakit hindi siya nalulumbay sa kanyang kasalanan? Kung tayo nga nalulumbay tayo sa kasalanan, bakit pa kailangan siyang bigyan ng excuse? Bakit walang pagsisisi? Bakit patuloy pa rin siya sa kanyang pagiging bulaan at sa kanyang panlilindang? Bakit wala siyang commitment and service sa kanyang church? Bakit hindi siya nakakokonsensya sa kanyang ginagawa? At nakakapagtaka kung kay Kristo siya, bakit siya tumalikod? Hindi po sapat ang profession of faith. Sabi nga po ni John Calvin sa kanyang Antidote to the Council of Trent noong 1547. It is therefore faith alone which justifies. Tama naman. Pag nagsasalita dito si Kuya Dan at ang pinag-uusapan ay ukol sa pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Tama naman, it is faith alone which justifies. And yet, the faith which justifies, sabi ni Calvin, is not alone. Yes, it is faith alone which justifies, but that faith which justifies is not alone. Just as it is the heat alone of the sun which warms the earth, and yet in the sun it is not alone because it is constantly conjoined with light.
Ang punto po dito ni John Calvin ay, totoong pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pero itong pananampalatayang ito ay laging namumunga. Namumunga ito sa matuwid na pamumuhay. Ngayon, kung totoo yung pananampalatayang yan, ang sinasabi mo na nanalig ka kay Kristo, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Ang tamang pananampalataya ay hindi mapipigilang sumunod kay Kristo. Ang totoong pananampalataya, ang totoong pananalig kay Kristo, ay sumusunod kay Kristo. Maliwanag yun. Lagi itong may mabuting gawa alinsunod sa pagbabago sa Kanya ni Kristo. Yun ang totoong pananampalataya. Uulitin ko po, a mere profession of faith does not save us from judgment. Ang tunay na pinatawad ay mamumuhay bilang pinatawad. Ang tunay na pinawalang sala ay mamumuhay ng matuwid. Punta tayo sa verse 6. Pagkatapos niya ipaalala ang ukol sa pagliligtas at paghatol sa Israel, binanggit naman po ni Jude sa verse 6 ang tungkol sa hatol ng Diyos sa mga anghel. Sabi po niya dyan, and angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, He has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. Katulad ng sabi ko po kanina, ang passage natin pinag-aaralan ay difficult passage. And may mga scholars na nagsasabi na ang reference daw dito ni Jude sa verse 6 ay interpretation po ng Genesis chapter 6, verses 1 to 44. Matatandaan po natin na kinakwento bago nung panahon ni Noah na bumaba daw ang mga anghel. Na ang term na ginamit sa Genesis ay the sons of God. At nakipag-asawa raw sa mga anak ng tao. Pero hindi natin mababasa yung doon sa Genesis 6, yung tungkol sa mga anghel. Mababasa po natin yun sa 1 Enoch, isang apocryphal book. Dahil sa kanilang ginawa, nagkaroon daw sila ng mga anak na higante. Sa Hebrew, ang tawag po ay Nephilim. Pero hindi mo makikita yung interpretation na yun doon. Yung tungkol sa mga anghel at saka daughters of men. Mamaya pwede natin pag-usapan yun sa ating Q&A kung hindi klaro. So, ang nangyari daw, nagbasa ako ng Apocrypha ng 1 Enoch kagabi. At based dito sa interpretation na ito, ang ginawa daw ng Diyos, nung nakipag-asawa daw ang mga anghel sa mga anak ng tao, nung malaman ng Diyos, pinarusahan niya daw ang mga anghel at ginapos sa kadiliman. At simula noon, ganito ang naging interpretation sa Genesis 6 at dito sa Jude 5. Kaya tayo nahihirapan ngayon. Dahil ito rin ang ginamit na interpretation ng mga early church fathers. Naging tradition na. What do I mean by apocryphal book? Pag sinabi pong apocrypha, it usually refers sa mga aklat na naisulat tungkol sa biblical history at bahagi ng Jewish tradition, pero hindi siya pamantayan ng scripture. Hindi siya pumapasa. So, katulad yan, the Book of Enoch, the Book of Esdras, yung mga books na makikita natin sa Roman Catholic Bible, sa gitna, yun po ay Apocrypha. So ngayon, itong Book of 1 Enoch, yun yung ginagamit nila dito at yun yung dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Pero, pag tinignan natin, ano bang sinasabi dito ni Jude? Ang sinasabi, wala siyang sinasabi tungkol sa Apocrypha. Hindi niya sinasabi na based sa 1 Enoch. Hindi rin niya sinasabi na ang 1 Enoch ay kinasihan ng Diyos. And so, kahit si Yesu Cristo, hindi tinuring na divinely inspired ang Book of Enoch. So, hindi tayo dapat na maging worried sa magiging interpretation dito. Ang sinasabi ni Jude dito ay ito. May mga anghel na tinawag na maglingkod sa Diyos. Maliwanag yun. Ngunit nagrebelde sila. At imbis na maging kontento,
na pinagpala sila na magkaroon ng kalagayan at kapangyarihan sa langit, at yung iba sa kanila ay nakakaharap pa sa luklukan ng Diyos, ang ginawa ng iba sa kanila, naghangad ng higit doon. At iniwan nila kanilang kalagayan at kapangyarihan. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos at ginapo sa kadiliman hanggang sa araw ng paghuhukom. Ganun lang kasimple. Yun yung sinasabi ni Jude. So ano yung punto niya rito? Kung kanina, tungkol sa Israel, ang pinag-uusapan at ang punto ay kasi nag-claim sila na naniniwala daw sila. Dito naman, ang pinag-uusapan ay katayuan, status, or privilege. Ano ngayon? Anong punto ni Jude? Tulad ng mga anghel na iniwan ng kanilang dating kalagayan at tinanggihan ng kaloob ng Diyos, ganun din daw ang ginawa ng mga tumalikod sa pananampalataya. They were given the privilege to serve God and worship Him. Pero ano pinili nila? Ang pinili nila ay sambahin ang kanilang mga sarili. Tinawag sila upang magpahayag ng katotohanan at luwalhatiin ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Tinanggihan nila yon. Kung ang ginawa nila, mas gusto nilang ipahayag ang kanilang sarili at luwalhatiin ang kanilang mga sarili. Ngayon, kung ang mga matataas na anghel nga ay pinarusahan ng Diyos at isinailalim sa kahatulan, ano pa kaya ang tao na makasalanan? So ano ngayon ang consequence ng apostasy? Pangalawa, so kanina verse 5, destruction will come upon those who falsely profess and rely on their own ability, yung mga mahilig na umasa sa kanilang mga sariling kakayahan. Dito naman sa verse 6, number 2, condemnation awaits those who rebel against God. Condemnation awaits those who rebel against God. Naininitan siya. Mga kapatid at kaibigan, we need to understand that status itself does not save us from judgment. Ano ibig sabihin nito? Ang bawat kaloob at pagpapala ay may kaakibat na responsibilidad. Ang bawat pagpapala at kaloob mula sa Diyos ay may kaakibat na ministry na luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan nito. Tulad ng lalangin ng Diyos si Adan at binigyan siya ng halamanan, matatandaan natin sa Genesis. Pinagpala ng Diyos si Adan at binigyan siya ng halamanan at doon siya magsisimula sa kanyang gawain. Doon siya magsisimula sa kanyang responsibilidad. Kaakibat ng magandang buhay, kaakibat ng tahimik na buhay, kaakibat ng kasiyahan sa Panginoon, ay ang responsibilidad na alagaan at ingatan ang halamanan. At syempre, palawakin ito para kumalat ang kabutihan ng Diyos sa buong sanlibutan. And so the call to God's people as it was in the past remains the same. It remains the same. Sabi nga ng Panginoong Kristo sa John 15:5, 6 to 10. Alam natin yun, in John 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. Because, apart from me, you can do nothing. Verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch. Kung hindi ka mananatili kay Kristo, kung sino man ang hindi mananatili kay Kristo, sabi ni Kristo, itatapon siya. He is thrown away as a branch and dries up. And they gather them, at ano daw mangyayari? Cast them into the fire, and they are burned. Verse 10, talon tayo. How do you remain in Christ? Sabi niya, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. At ganito natin
natin makikilala ang isang apostate ngayon. Isang tumalikod. Pinapahayag nila sa church na sila ay kay Kristo at kiniklaim nila, tumanggap sila ng pagpapala ng kaligtasan mula kay Kristo. Ito ang nakikita natin. Magaling sila magsalita. At pag tumatayo sila, kagalang-galang. Maganda ang kasuotan. Magaling magsalita. Malumanay. Lahat ng tamang sasabihin ay nagmumula sa kanilang bibig. Yun yung nakikita natin. Pero ano nakikita ng Diyos? Ang nakikita ng Diyos ay isang suwail at pabaya. Hindi sila nanatili sa kanilang dating kalagayan at hindi pinapahalagahan ang responsibilidad na maging tapat sa Kanya. Tatandaan po natin, isa ang requirement ng Diyos sa Kanyang bayan na maging tapat sa Kanya. Time and time again, pinag-aralan po natin ang history of redemption. Yun ang Kanyang required na response sa Kanya. Katapatan. Ngunit itong mga bulaan at yung mga tumalikod sa Kanya, hindi man lang nanatiling tapat sa Kanya at sa Kanyang salita. Mahilig sila sa mga privileges at saka perks ng pagiging Kristiyano. Ano ba ang pagiging perk ng Kristiyano? Ano ba ang mga pagpapala? Yung maipapanalangin ka. Yung may makakausap ka para palakasin ang iyong loob. Perk yan. Privilege yun. Yung may maaasahan kang tutulong sa'yo. Kapag may problema ka sa buhay. Ano pa? Sa panahon natin ngayon, may legal perks. Lumapit ka sa church. Pwede kang ikasal. Ano pa? Pag namatay, meron kang mga kapatid na magko-comfort sa family mo. May perks. Pero ang mga bulaan at saka mga apostate, gusto lang nila itong mga privileges and perks. Pero ayaw nila ang responsibilidad. Ayaw nilang manatiling tapat sa salita ng Panginoon. Gusto nila, sinisira nila ang gawain para mapunta sa kanila ang karangalan. Hinahati nila ang ministry para mapunta sa kanila ang praise ng tao. Ulitin ko, ang tunay na iniingatan ng Panginoon, ang tunay na Kanyang iniingatan ay mananatiling tapat sa Kanya. Hindi kay pastor, hindi sa asawa ng pastor, hindi sa mga leaders. Ang tunay na iniingatan ng Panginoon ay mananatiling tapat sa Kanyang salita. Verse 7. Pagkatapos niya ipaalala ang ukol sa mga anghel, binanggit naman ni Jude ang tungkol sa hatol ng Diyos sa mga mamamayan ng Sodom at Gomorrah. Ganito po ang sinasabi sa verse 7, just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after strange flesh, are exhibited as an example in undergoing the punishment of eternal fire. Matatandaan po natin ang kwento ng Sodom at Gomorrah, na ang Sodom ay pinili na lupain ni Lot. Dahil hindi nagkakasundo yung tauhan ni Abraham at ni Lot, ang nangyari, pinapili ni Abraham si Lot kung saan niya gustong pumunta, kung saan niya gustong manatili. At si Lot, pinili niya yung mga lupain na nasa Sodom at Gomorrah. At eventually, noong bumisita ang Panginoon kasama niya dalawang anghel, sinabi niya kay Abraham, di ba? Sasabihin ko baga ang aking panukala ukol sa Sodom at Gomorrah sa aking kaibigan na si Abraham. And so sinabi nga niya, doon nga nagkaroon sila ng mga pag-uusap kung meron bang 20, kung meron bang
10 tao na tapat sa iyo. So, lilipulin mo pa ba ang Sodom at Gomorrah? So nagkaroon sila ng ganung pag-uusap. Eventually, bumisita ang dalawang anghel doon sa Sodom at Gomorrah. Nang bumisita sila doon, nakita sila ng mga kalalakinan doon. At nang makita sila ng mga kalalakinan doon, sinabihan nila si Lot, ilabas mo yung mga bisita mo, sapagkat gusto naming makipagtalik sa kanila. Yun yung gustong gawin ng mga kalalakinan. At hindi isa o dalawang kalalakinan lang yun. Ang description doon sa Genesis, yung dami ng tao na kumatok sa pintuan ni Lot, halos buong bayan. Lahat ng kalalakinan doon sa bayan, nakita kasi, siguro, hindi naman sinabi doon kung opa ba yung yung itsura ng mga anghel, hindi naman sinabi. Pero, kinatok nila yung bahay at pinipilit nilang ilabas ni Lot yung dalawang lalaki. At sinabi nila, gusto naming makipagtalik dyan. We want to have relations with your visitors. At ang sabi ni Lot, huwag na doon. Ito ang aking dalawang anak na babae. Tingnan mo kung gaano rin kabaloktot yung isip. Diba? Ipaparate niya yung kanyang dalawang anak na babae para lang doon sa dalawang lalaki. Baloktot din si Lot eh. Pero ang punto dito, yun yung sinasabi dito ni Jude. Yun yung background dito. Ngayon, ano yung punto ni Jude dito? Ang punto dito, pag malala ka na sa pagtalikod sa Panginoon, sinisira na ang natural order ng mga bagay-bagay. Sinisira na, kinokorrupt na yung kaloob ng Diyos. Saan yung paninira doon? Mapapansin natin yun sa panahon natin ngayon. Sinasabi dito ni Jude, ano daw ang nangyari? These indulged in gross immorality and went after strange flesh. Sabi ng ibang scholars, yung strange flesh daw, kasi humiling sila na makipagtalik sa mga anghel. Hindi naman nila alam na anghel yun eh. Ang punto dito ni Jude, ganito. Yung gross immorality na tinutukoy dito, number 1. Sa original language, pag tinignan natin, itong salitang gross immorality dito, it is sex outside of marriage. Whether single or married. Yun yung kinakwento ko last week, di ba? Ay, si pastor, may bagong babe. Yung babe niya, may iba ring babe. At ang pangalan ng kanyang babe ay si Grace or si Mercy. Kaya pala yun yung hilig niyang ituro sa church. Depende kung sinong kasama niya, si Grace o si Mercy. Diba? Ang sexual immorality sa Bible ay, sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan ay premarital sex. Or, pwede ring adultery. Or, pwede ring concubinage. Sa batas ha, sa batas. Depende. Pero sa Bible, iisa lang ang tawag dyan. Sa oras na ganyan ang ginagawa mo outside of marriage, whether single ka or married ka, sexual immorality yan. Number 2, may ginamit siyang salita dito na strange flesh. Ano yung strange flesh? Ang strange flesh dito ay hindi tumutukoy sa pakikipag-sex sa angels. Ang strange flesh ay tumutukoy dito sa pag-corrupt mo sa natural order ng mga bagay. Ano ba yung kaloob ng Diyos sa mag-asawa? Ang sex po ay kaloob ng Diyos sa mag-asawa lang. Pero tinuturo sa atin ng mundong ito, my body, my rules. My body, my choice. So kung kanino ko gusto makipag-sex, kahit aso pa yan, wala kayong pakialam sa akin. Kahit kabayo pa yan, wala akong pakialam. Strange flesh. Ganun ang tinuturo. So, kinokorrupt yung isipan mo. Unang-una, your body is not your own. Diyos ang nagbigay niyan sa'yo. And so, susunod ka sa kanyang kaloob. Kaloob niya yan sa'yo. At yung buong order dito, kaloob niya kahit ang sex. The problem why the church is faced with the problem of sex, it's because many churches are silent about sex. Hindi alam ngayon ng kabataan kung ano ang magiging treatment sa sex. Akala nila, kung ano lang matutunan nila sa kanilang mga kapatid, dyan sa labas, at sa mga noontime shows, sapat na yun.
Hindi po. Ang sex katulad ng marriage ay kaloob ng Diyos. Hindi tayo ang nagdi-define niyan. Galing yan sa Kanya at siya lamang ang dapat na magsasabi kung ano ang wastong paggamit niyan. So ano yung strange flesh dito? Yung ginawa ng mga taga Sodom at Gomorrah, ilabas mo yan, yung mga lalaki niyan, yung mga opa dyan. Gusto namin makipag-sex sa kanila. So ano yun? Sa panahon natin, anong tawag doon? Homosexuality? Kabaklaan! Diba? Mga kajoklaan at saka mga iba't ibang uri ng kabadingan. Yan yun. Strange flesh. Bakit sinira mo yung natural order? God made woman for man. And ang ginawa niya, ang inuna niya ay ang lalaki para mag-head. Pero anong ginagawa natin sa panahon ngayon? Sinisira-sira natin. Tapos pagdating ngayon sa panahon natin, kailangan mataas ang mga kababaihan, kailangan may karangalan ng mga kababaihan sa lipunan. At ang mga lalaki, anong ginagawa natin sa mga lalaki? Mga lalaki tahimik na lang. Kasi ayaw nila ng gulo. Pero kung hindi tayo kung hindi tayo matututong makipagbunuan sa tinuturo ng lipunan, masisira ang lahat ng bagay. Walang pagpapala doon. Ito. Wala ito sa notes ko. Pero konting counseling. Sa mga balak mag-asawa at sa mga mag-asawa. Hindi masama na mag-away ang mag-asawa. Pero kailangan nandyan ang lalaki para mag-lead. Ang babae, napansin ko, sa pag-aasawa, hindi niya malilid at hindi matatapos ang pag-away. Ang babae, bigyan mo yan ng konting problema, palalaking niya yan. Ganun yun. Sabihin ng mga lalaki sa akin na hindi. Sabihin ng mga babae sa akin na hindi. Totoo yan. Nasa nature kasi ng babae na palakihin ang mga bagay, palaguin. So bigyan mo ng gandang bagay, palalaguin nila yung magandang bagay. Pero sa oras na bigyan mo yan ng konting sakit ng ulo, sa oras na bigyan mo yan ng konting problema, palalakihin niya rin yung problema. At pag sa oras na ang lalaki ay pinabayaan niyang bagay na yan, lalaki at lalaki yan. Kaya ang lalaki, kailangan ibaba na niya ang kanyang paa at sabihin, tapusin na natin ito. Hindi na, ang goal natin ay para magkaintindihan tayo. Hindi para maging pag-away, parang asot pusa. Wala tayo sa gera. Kasama kita dito sa buhay na ito. Kaya kami nakasama tayo. So kailangan, pipiliin nyo lang yung lalaki na marunong mag-lead. Ang mga babae, kailangan ipanalangin nyo na matuto kayong magpasakop. Konting counseling lang. Kasi, ang gagawin ng mundo dyan, kung ang susundin natin ay ang mundo, babaligtarin niya yan. Asan ang pagpapala doon? Binaligtaran mo, sinira mo yung natural order. Stage flesh ang kalabasan mo. Ano pinagkaiba mo dito ngayon sa mga ginawa ng mga tao dito sa Sodom at Gomorrah? So sinisira nila ang kagandahan ng kaloob ng Diyos sa mag-asawa at sinisira nila ang kagandahan ng pagkakaayos ng mga bagay-bagay. At ganun ang ginagawa ng apostasy. Pagtalamak na talamak na. What is the consequence of apostasy? Number 3. Verse 7. Punishment of eternal fire upon those who corrupt God's good gifts. Punishment of eternal fire. Sabi Jude. They are exhibited as an example in undergoing the punishment of eternal fire. So, punishment of eternal fire pala, number 3, upon those who corrupt God's good gifts. My brothers and sisters in Christ, we already have received God's most wonderful gift in Jesus Christ. He is God's grace to us sinners so that we would be made right with God. And He is God's salvation to us who were once in danger of destruction, of condemnation, and of the punishment of eternal fire. Sa pinakita ng Diyos na awa at habag sa atin, mayroon pa bang mga ngahas na tanggihan siya at ang kanyang gawa? Sadly, meron. Merong tatanggi sa habag ng Diyos. Sila po ang mga false teachers. Sila po ang mga apostates.
At pinakilala po ni Jude sa atin ang kanilang mga gawa. Sabi po ni J.C. Ryle, isang Anglican bishop and theologian na nabuhay noong 1900s. Ganito ang definition niya ng tunay na Kristiyano. The true Christian hates sin. He flees from it and fights against it. He considers it his greatest plague. He resents the burden of its presence, mourns when he falls under its influence. Notice, hindi niya sinasabi na ang Christian, hindi yan nagkakasala. Nagkakasala. Pero magkaiba ang nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Magkaiba po yun. Pag namumuhay ka sa kasalanan, binibigyan mo ng katwiran ang iyong kasalanan. And so, ang Kristiyano, hindi binibigyang katwiran ang kanyang kasalanan. He resents the burden of its presence. He mourns when he falls under its influence and longs to be delivered completely from it. Yun ang tunay ng Kristiyano. Darating po ang araw na matatapos din ang pakikipaglaban sa ating mga kasalanan at kaaway ng Panginoon. Sa ngayon po, tuloy ang laban. Huwag po tayo padadaig. Huwag po tayo padadala sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng mga bulaan at tumalikod. Matagal man mamatay ang masamang damo sa lupa, may naghihintay pa rin na hatol sa kanila. Manatili tayong tapat sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Isa-puso po natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.